2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Sinasabi mo ba ito lagi? Pag gising mo pa lang, sabihin mo na, yan ang mantra mo. Lord, I am super blessed. I am Macarius. And that will happen to you. Sabi na napag-aral namin ng Wednesday, sabi ni Lord, I will do to you the very things I heard you say. Kung anong sinabi mo, yun ang gagawin ko sa iyo. Amen mga kapatid? Kaya, let's begin. Our lesson is entitled The Disciples' Hope. Last week po, The Disciples' Hero. Ngayon naman po, Hope. And what is that hope? It is Christ-likeness. Because we are created to be like Christ. Naniniwala ka ba na nilikha ka kamukha ni Kristo? Amen. Hindi yung itsura na may mahaba buhok, na di ba? Mukhang Hudyo, hindi po. Hindi itsurang tinutukoy natin, kundi spiritual na pag-uugali. Amen mga kapatid? Kasi yung mga bagay na material, kayang ibigay ng mundo yan. Pero ang mga spiritual, si Lord lang ang kayang magbigay. Can you amen? Sabi po ng John 13 verse 35, by this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Makikilala na ikaw nga ay tagasunod ng Diyos, disipulo, or estudyante ng Diyos kung tayo ay nagmamahalan sa bawat isa. Ang disciple po, or ang Greek word niyan, wala dyan is mathetes. Ang pinaka-goal po ng Panginoon sa atin is to be like the master teacher. Kung ikaw ay estudyante, tagasunod ni Kristo, ang nais niya ay maging kamukha natin ang ating master teacher na ang Panginoong Jesus. Amen mga kapatid? Kaya we are created to be like the master teacher, our Lord Jesus Christ. Sabi po ng isang quote, we aren't called to be like other Christians. We're called to be, to be like Christ. No? Hindi tayo tinawag para maging kamukha ni brother o ni sister o ni pastor. Siyempre, hindi natin gugustuhin yon. Ang sabi rito, tayo'y tinawag para maging kamukha ni Kristo. Amen na kapatid? Dahil kapag itong ginawa natin, mas marami pong magiging pakinabang sa atin sapagkat lahat tayo ay pagpapalain ng Diyos sa pagsunod natin sa Kanya bilang mga anak ng Diyos. Amen na kapatid? Amen. At tatanungin ko po kayo, marami na po bang nagbago sa atin mula nang tayo naging Christian? Amen. So napakaganda po yon kasi nagiging kamukha natin si Kristo. You were created to be like God's only Son. He is Jesus Christ. And next, sabi po ng ating pag-aaral, this is your destiny and the third purpose of your life. Bakit po third purpose? Let me just give you the overview ng ating pong pinag-aaralan dito. Next po, ang first part po niyan is worship. Second is fellowship. Third is discipleship. That's the journey to become like Christ. And number 4 is ministry. And fifth is evangelism. No? Tapos na tayo dun sa unang dalawa na ituro ko na po yon. So, ang focus natin is on the third part, discipleship. Sabi nga natin, discipleship. Yan. Ang goal po ng discipleship, ang basic thesis or idea po nito ay, next po, pagiging kamukha ni Kristo. Anong tawag po doon sa English? Christ-likeness. Now, anong goal natin? Bakit nais nating maging kamukha ni Kristo? Ayan, nandiyan po sa gilid. True spiritual maturity. Totoo na paglago sa spiritual na mga bagay. Tatanungin ko po kayo po ba ay nagsisimba na palagi? Buong buwan, may absent pa ba? Wala na. Di ba? Ibig sabihin, nagmamature ka na. Tama? Ikaw ba ay nagpe-pray bago kumain? Amen. Nagbabasa ka ba ng Bible bago matulog? O ginagawa mong pampatulog ang Bible? Yung iba ganun ang nagagawa eh. Pag nagbabasa ng Bible, in the beginning, nakatulog na agad. Effective naman talaga. Kasi ayaw ka ngang pagpalain ni Satanas na sa pagbabasa ng Biblia. But if you were truly mature, ikaw po ay magbabasa at nanamnamin mo ang mga salita ng Diyos sapagkat ito po ay buhay. Sabi nga natin, buhay. Amen. Ang true spiritual maturity, ito po ay ginagawa natin na sa church, nag-aaral tayo,
nagsasanay tayo or training sa mga leaders para bakit po? Para maging matatag at maging kamukha natin si Kristo. Kailangan ba natin maging matatag sa buhay? Bakit? Kasi pag dumating ang mga problema, hindi tayo exempted. At pag dumating ang mga problema na yan, yan ang pangahawakan natin, ang mga pangako at mga salita ng Diyos para hindi tayo bumigay. Because you are truly spiritually mature. Are you with me, mga kapatid? However, ito po yung pinakamahirap na parte ng ating pagiging Kristiyano. Mahirap po talaga ito. Bakit? May training na tinatawag. Sabi nga natin, training. Yan. Yung po bang pagsusulat ninyo ay training? Yung iba ba ay nagsusulat? Yung iba, nagsusulat po ba? Hindi. Di ba? Kasi it's your choice. Training po kasi yan. Yung mga nais maging leader, naging Bible teacher, o maging pastor, aba, hindi mo mapipigilan yan. Sulat yan ng sulat. Ako rin po nung ako bago pa lang na Kristiyano, mahilig po talaga ako magsulat. Lahat ng sinasabi, wala pa pong PowerPoint nun. Naalala nyo yung acetate? Oo, napakahirap mag-produce nun. Tapos igaganon mo lang, gaganon siya, black and white, brothers and sisters. At pag inalis na ng pastor yung slide, wala ka nang makikita. Eto, maganda sa atin. PowerPoint na, colored pa, at kung hindi mo nakuha lahat, mababalikan mo pa sa online. Ang problema na lang, nagsusulat po ba tayo? Are you with me, mga kapatid? Kasi pag napagdaanan mo ang lahat ng training na yan, magiging sisiw na lang ang pag-worship. Amen? Amen po ba? Anong mas mahirap, ang kumanta o ang magsulat? Magsulat. Mahirap yun. Kaya kumanta lang, mag-worship, mag-fellowship, mag-ministry, or humayo man tayo at mag-imbita ng isa, magiging madali na lamang po ito kung tayo ay trained saan? Sa salita ng Diyos na buhay. Amen po, mga kapatid? Kasi wala kang susundin kung wala kang nabasa. Pero ang spiritual maturity po ay mahabang proseso. Sabihin sa katabi, mahabang proseso. Depende na lang sa atin. Amen, mga kapatid? Pwede mong patagalin ng 5 taon, sige, walang problema. Pwedeng 2 taon, pwedeng 1 taon, pwedeng kalahating taon, magiging leader ka na, or kahit 1 buwan. Are you with me? Or 3 months at most, di ba? Sa trabaho, 3 months, para makita na qualified ka or dedicated ka. Why? Next, sabi dyan, true spiritual maturity is all about learning to love like Jesus. And you can practice being like Jesus without being in relationship with other people. Tama. Remember, it's all about love. Loving God. And, ano yan? Loving others. No? Tayo ginagawang kamukha ni Kristo para mahalin natin ang ating kapwa. Tingnan mo yung katabi mo, mahal mo ba yan? Yan, mahal mo ba siya kay Kristo? Sabi dito, hindi mo kayang iparamdam ang pagmamahal kung wala kang kapwa. Tama ba, mga kapatid? Kasi sabi mo, mahal ko ang Diyos. Hindi mo nga nakikita ang Diyos. Sabi ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Kasi yon ang iyong nakikita. At last time po ay napag-aralan na natin ang iba't ibang uri ng love. Yan, tingnan lang natin ulit para makita mo ano ba yung nararamdaman mong love sa iyong puso. There are 4 types of love. Ano po yung una? Eros. Second is philos. Third is storge. And fourth is agape. I gave you the summary of that. Next po. Yan. Pag sinabing eros, take and take, gusto niya siya lang ang mahalin. Wala siyang pake. Ang pangalawa, philos, give and take, no? So shared, ano po yan? Kailangan magbigay ka at ikaw din ay tatanggap. In the same way, storge ay give and take din. So lahat po yung unang tatlo na to, nakikita natin na hindi siya papayag na wala siyang makukuha. Tama? Pero look at agape. Ano po sabi dyan? Give and give and give and give. Ibig sabihin, willing to give sacrifice. Kaya ito yung pinakamahirap, kahit masakit, pero ang basihan nito ay ano? Ay ang pag-ibig ng Diyos na buhay. It is unconditional. Amen na, kapatid? Anong ibig sabihin na unconditional? Mahal kita kahit hindi mo ako mahal. Amen na, kapatid? Mahal niyo po bang Panginoon? Hindi niyo ba siya pinagpapalit?
Pero minsan kahit pinagpalit mo siya, mahal na mahal ka pa rin niya. Why? Look at this. True love requires sacrifice. Madalas, may mga bagay tayo na dapat isakripisyo para maipakita natin, mahal natin ang Diyos, gaya ng ginawa niya sa atin. Amen na, kapatid? Are you convinced na mahal ka ng Diyos? Namatay na ba siya sa krus ng Kalbaryo? Amen. Siya ba'y muling nabuhay na maguli? Amen. Let me tell you this, walang tao ang kayang gumawa ng ginawa ni Kristo sa krus. Siya lang. Sabi sa katabi, siya lang. Kasi siya lang ang puro at perpektong sakripisyo. Walang sino mang tao, kahit nung panahon ni Adan, hanggang sa panahon natin ngayon, ang pwedeng mapako para tubusin ang kasalanan natin. Si Kristo lamang. Amen na, kapatid? Kaya kung naiintindihan mo ito na namatay siya para sa iyo, kahit hindi mo alam, ipinapaalam ko sa iyo, siya ay namatay para ikaw ay magkaroon ng buhay at maramdaman mo ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Can you hear amen? Amen. That is why dapat gayahin natin siya. Philippians 2 verse 5. Sabi rito, your attitude. Sabi nga natin, attitude. Should be the same that Christ Jesus had. Sa Tagalog, yung pag-uugali natin ay maging kamukha nino? Ni Kristo, kung ano ang meron siya. Magandang salin sa New Century Version, nasa baba. In your lives, you must think and act like Christ Jesus. Sapagkat madalas po, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay merong problem sa attitude or attitude problem. Is that clear, mga kapatid? However, next, becoming like Christ is a long, what else? Slow process of growth. Spiritual maturity is neither instant nor automatic. It is gradual, progressive development that will take the rest of your life. Sa madaling salita, mahaba po ito. Sabihin sa katabi, mahaba na proseso. Dahan-dahan lamang. Bakit? Because real change doesn't happen overnight. Gusto mo magbago ka ng totohanan, makita mo talagang mahal mo ang Panginoon, dadaan ka sa mahabang proseso. Amen na, kapatid? Amen po ba? Sa proseso ba na yan, pinangako ng Diyos na laging masaya? Hello? Sa pagsunod mo kay Kristo, sinabi ba niya lagi na masaya ang buhay? Di po. Meron ding may pagsubok at maraming problema. Pero dumating man ang pagsubok, dumating man ang kasiyahan, pagsama-samahin mo pa yan, pagdating sa dulo, ikaw ay mananagumpay dahil sa Panginoon, dahil tinulungan ka niya. Canary, amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me? So it's a progressive development, no? Na dahan-dahan binabago tayo ng ating Panginoon. Colossians 2 verse 6 to 7, sabi po rito sa Good News Bible, Since you have accepted Christ Jesus as Lord, live in union with Him, to be like Him. 7, keep your roots deep in Him. No? Build your lives on Him and become stronger in your faith as you were taught and be filled with thanksgiving. Balikan natin yung linya na live in union with Him. Maging kaisa tayo ni Kristo. Kaisa na ba tayo ni Kristo? Sinabi ni Kristo, mag-pray tayo. Nagpe-pray ka ba? Sabi ni Kristo, pumunta tayo sa church. Pumupunta ka ba? Pag hindi ka pumupunta, hindi kayo magkaisa. 7, keep your roots deep in Him. Ano po ba ang ginagawa ng roots o yung mga ugat sa puno? Ano po ang trabaho ng mga roots? Sumisip-sip ng nutrients, no, ng vitamins, kumakapit sa lupa para pagdating ng bagyo ay hindi ka basta mabubuwal at matitinag agad-agad. Are you with me? Build your roots in Jesus. Build your lives on Him and become stronger in your faith. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Na kapag malalim na tayo, ay nagiging matibay tayo sa ating pananampalataya. Paano mo malalaman na matibay? Dumating man ang pagsubok sa kanyang buhay, siya ay hindi nawawala sa church. Amen na, kapatid? Sino sa inyo ang nakaranas ng matinding problema? Taas nga kamay. No?
Nandito pa rin ba kayo? O minsan pa on, off, on, off. Parang palitaw. Sabi nga na, lulubog, lilitaw, lulubog, lilitaw. Hello? Are you with me? Pero ang mahalaga, dahil ikaw ay nag-ugat na sa Panginoon, hindi ka nawawala sa gawain ng Diyos. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me, kapatid? Amen. Yung lahat po ng mga nakasulat na yan, na in union, keep your roots deep, build your lives and become stronger, yan ay mangyayari, pero hindi biglaan. It doesn't happen overnight dahil may proseso po na pagdaraanan. Ang ugat ang tanda ng kasipagan. At para magkaugat ka, manatili ka sa isang church or sa isang ministry, huwag kang palipat-lipat. Tama ba mga kapatid? Paano magkakaugat ang isang halaman kung tinanim mo rito? Ay, parang hindi ka bagay dyan, lipat ka rito. Diba? Magkakaugat po ba siya? Hindi po. Dapat wag palipat-lipat. Sabi ng isang old proverb, sabi po dito, a rolling stone, next po, a rolling stone gathers no moss. Yung bato daw po sa ilog na pagulong-gulong, hindi po yan nilulumot. Amen na kapatid? Tingnan mo ang katabi mo, may lumot na ba? Anong ibig sabihin? Kasi nakasteady lang Nandito lang siya sa church. Are you with me? Kaya hindi siya, ay patuloy siya na nakaka-accumulate ng mga learnings, ng mga growth dito po sa loob ng ating iglesia. Are you with me, kapatid? Pero kung ikaw ay pagulong-gulong, lilipat dito sa church na to, ayaw ko dyan, pinagalitan ako, lipat na naman dito, pinagalitan na naman doon, ayaw ko dyan, dito na naman ako. Brothers and sisters, hindi ka magkakaugat. Sabihin sa katabi, manatili. Yan, sabihin sa katabi, manatili. Huwag palipat-lipat. Amen mga kapatid? Or else, hindi ka magagamit ng Diyos. Are you still with me? Amen. Ang pagbabago po ay makukuha sa pamamagitan ng, next po, sanctification process. Amen? Itinuro ko na po ito sa inyo. Mapalad po yung mga care leaders natin kasi nakita nila na merong tatlong pagbabago sa atin. The first is regeneration. Ito po yung born again. Born again ka na ba? Tandaan mo po ito, kahit i-Bible study kita ng 5 taon, walang putol. Kung hindi ka pa rin naboborn again, mawawala ka rin sa church. Amen na kapatid? Kasi ang yung born again spirit, ang connection mo sa Diyos, yung ugat mo sa pananampalataya kay Kristo para ikaw ay lumago. Are you with me? Anong kasunod? Sa number 2 is the sanctification. Sabihin mo nga, sanctification. Ito po yung pagbabago sa yung kaluluwa. Ano yung una? Spirit. Ano yung pangalawa? In your soul part. What is the soul part? Your mind, your emotion, and your will. Tandaan nyo po yan. Sapagat ang isip natin, ang damdamin natin, at ang mga kagustuhan natin, madalas binabago yan ng Diyos para maging kamukha tayo ni Kristo. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Ang sabi ni Kristo, ang pagpapala ay nasa pagbibigay. Nagbibigay na ba kayo? Sabi ng iba, ito naman ang pagpapala nasa pagtanggap. Di ba? Kaya hindi ka napagpapala kasi hindi mo binabago ang iyong kaisipan at damdamin katulad ng kay Kristo. Are you with me, kapatid? Are you with me? Amen. Kaya dapat ang iyong mind, emotion, and will ay dumaan sa pagiging banal or sanctification. It is a process. At sa gitna po, yung regeneration, ay nandun po ang sanctification. Ang susunod po ay ang panghuli? The glorification. Ito po yung huling mangyayari na pag-aralan namin yan. Ito yung katawang panglangit na pwede mong gamitin para makapasok ka sa langit. Amen mga kapatid? Sapagkat tayo pong mga tao ay hindi po dinesign para sa mga matataas na lugar. Tama? Sino po sa inyo nakaakyat na sa Baguio or sa Tagaytay? Habang ikay umaakyat kasamang sasakyan, ano nangyayari sa tenga mo? Bingi ka. Kasi it is in higher altitude. See that? How much more pag ikaw ay pumunta na sa outer space, baka pumutok ang ating mga tenga. Tama? Pero salamat dahil sa pagbabago ng glorified body or katawan, ikaw ay pwede nang dalhin ni Kristo sa langit. Are you with me, kapatid? So look at that. Mahabang proseso po ito, pero kailangan natin nasabayan kasama ng biyaya ng Panginoong Yesus. Amen mga kapatid?
Amen. Sabi ng Philippians 1:6, so, I am sure that God who began the good work in you will what? Will carry it on until it is finished on the day of Christ Jesus. Kailan yon? On the rapture. No? Naniniwala ka ba na pagdating ni Kristo ay babaguhin ka na niya para daling ka niya sa langit? Yes, that is the 100% na pagbabago in your spirit, soul, and the glorified body. Kaya, sabi po ni Pastor Gani, ang tunay na pagbabago, hindi po yan pabilisan. Tama mga kapatid? Ano? Kundi ano? Paayusan ng buhay. Sabihin sa katabi, hindi pabilisan. Paayusan ng buhay. Amen mga kapatid? Kasi kung magmamadali nga tayo, minsan hindi natin nami-meet yung mga requirement na yan. At yung iba nga po, pag hindi po nakasabay sa pagbabago ng iba, nasisiraan ng loob at hindi na nagpapatuloy. Are you with me? Amen po ba? Ako po bilang pastor, marami na pong binago sa akin ng Diyos kumpara po sa dati. Amen mga kapatid? Kasi alam ko na habang ikaw ay ginagamit ng Diyos bilang lingkod ng Diyos at bilang pastor, you lead by good example. Amen mga kapatid? E paano na lang kung ikaw mismo pagdating sa church ay late, masisita mo ba? Mga kapatid, bawal ma-late. Amen mga kapatid? Paano masasabi sa mga kapatid na magbigay tayo sa gawain na ikaw mismo ay hindi ka nagbibigay sa basket? Are you with me mga kapatid? Follow a good example. Follow the leader. Kaya malaki ang responsibilidad natin bilang mga leader sa loob ng iglesyang ito. Amen na kapatid? Amen po mga kapatid? Now, posible ba na malampasan natin yung pagbabago ni pastor o ni brother o ni sister? Yes. Matthew 19 verse 30. Ano sabi? But many who are first will be last, and many who are last will be first. Sa Tagalog, marami ang nauna na, pero dahil patumpik-tumpik sila at ayaw nilang sumunod, maglingkod, nahuhuli. Tama mga kapatid? Pero marami din naman ang mga bago pa lang, kaka-attend pa lang, pero masipag sa gawain, sumusunod sa gusto ng Diyos, kaya sila ngayon ay nauuna at ginagamit na ng Diyos. Amen mga kapatid? Amen po ba? Nakakatuwa ang mga tatay. Sa loob ng 10 taon, sila'y nakakatayo na dito sa pulpito. Tama mga kapatid? Mahaba bang 10 taon? Amen mga kapatid? Na nung minsan nagtutulak sila, ikaw na lang. Tinanong ko, Tay, ano po bang ibig sabihin ng ating napag-aralan? Kung ano yung kanya, yun na rin ang akin. Pero ngayon, pag sila po'y nag-uusap-usap, may na-share na sila. Are you with me mga kapatid? Amen? Kasi binabago tayo ng Diyos bawat araw. Palapakan natin ang ating Panginoon. Ngayon, huwag tayong pakasisiguro na ikaw ay leader na ngayon, ay leader ka pa rin sa susunod na taon. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Kasi look at the verse. Many who are first will be last, and many who are last will be first. Ang kailangan dito, katapatan sa ating paglilingkod, sa ating Diyos na buhay. Shout Amen! Hallelujah. Now, hindi natin minamadali ang bawat isa o kung sino man para siya magbago agad. Maging masipag ka sa gawain, magbigay ka ng malaki. Hindi po natin ginagawa yon. Pero, wag mo namang tagalan ang iyong pagbabago. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Kasi ikaw din ang problema. Imbis ginagamit ka na ng Diyos, hindi pa rin magamit-gamit ang iyong buhay. At ang mga mali at masasama mong ugali ay taglay-taglay mo pa rin kahit 10 taon ka na rito. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Sabi ng Panginoon, look at this, 2 Peter 3:9, the Lord is not slow to do what He has promised, as some think. Instead, He is what? He is patient with you, because He does not want anyone to be destroyed, but wants all to turn away from their sin. No? Ang Diyos hindi po siya mabagal. Nagpapasensya lang siya. Sabi sa katabi, nagpapasensya lang siya. Amen?
Kasi gusto niya na si Brother Bong balang araw ay nandito na at nagjo-journal na rin. Amen na kapatid? Na lahat ng mga nahuhuli noon ay nandito na. Pinagpapasensya tayo, Pastor, hindi ako pwede, hindi talaga kaya eh. Tingnan niyo yung verse. Hindi mabagal ang Diyos mo. Pinagpapasensyahan tayo ng Diyos. Hindi siya naiinip para tayo ay gamitin niya balang araw. Kinari, amen? Amen po mga kapatid. Maging pasensyoso dahil hindi naiinip ang Diyos sa iyo. Alam naman niya na marami pa ang nasa huli at least ikaw nakailang hakbang na. Tama mga kapatid? Amen po ba? Na dati pag nag-church ka lang, nakaganyan ka lang. Abang ngayon ay may dala ka ng notebook. Hello? At may ballpen pa. Hindi mo nga lang binuklat, pero kumpara dati, wala kang dala. Hintayin mo lang. Pagdating ng susunod na mga linggo, nagsusulat na po yan. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Proseso. Sabi nga natin, proseso. Kaya lang in that process, ang mga nawawala na pag-uugali ng isang mabuting anak ng Diyos ay pagiging pasensyoso. Amen, kapatid? Or being patient. Nakita nyo po yan sa pila, sa kalsada, no? Yung mga drivers, sino pa yung mga nagda-drive? Diba? Mahinto lang ng konti. Ano pa yan? Ang tagal. Are you with me? Oh. Minsan po sa restaurant, no? Imbis na ikaw ay nakapila na at kakain na, ang haba ng pila. Kaya ayaw mo, no? Ngayon, dahil gusto ng tao ng agarang solusyon, dahil doon sa mga ganong pag-uugali, minsan na-apply sa tao, gusto din nila si brother, si sister, agaran din ang pagbabago. Amen na kapatid? Pero hindi po yun ang magiging maganda sapagkat anumang pagbabago na mabilisan ay peke po yan. Lahat ng ating ginagawa, dapat po ay mayroong kaakibat na pagbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Look at this. 1 Corinthians 10:31, therefore, whenever you eat or drink or whatever you do, ano sabi? Do all to the glory of God. No? Ang verse po na ito ay reminder. Lahat ng gagawin natin, nagbibigay ng glory. Sabi nga natin glory. Ano sa Tagalog? Kapurihan, kaluwalhatian. Saan? Sa Diyos. Yung ating paglilingkod, yung ating pananambahan, ating pagbibigay, dapat nag-glorify natin ang Diyos. Amen po mga kapatid? Wala tayong problema dyan eh. Lahat naman tayo, ginagawa natin ang mga gusto ng Diyos. Pero tanong, lahat ba talaga ng ginagawa mo, nagbibigay ng glory sa Diyos? Ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. No? Ang mahalaga lang, dapat ilagay sa puso't isip natin, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Sabi sa katabi, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Yan. Hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Amen na kapatid? Now, kung ang Diyos nga hindi tayo minamadali sa pagbabago, then wag din naman nating madaliin ang ibang tao. Are you with me kapatid? Amen po ba? Amen. Tandaan po ninyo to, sabi ni Pastor Gani, anumang biglaang pagbabago sa panlabas ay huwad na pagbabago. Ano po yon? Peke. Tama mga kapatid? Kasi, bilang mo, bago pa lang siya. Nagbago agad. Brothers and sisters, hindi po yan ang tamang proseso. Amen na kapatid? Okay lang din naman na bago ka pa lang ay nagkakaroon ka ng problema in the ministry, but in the long run, pagdating ng 5 taon, ng 8 taon, ng 10 taon, nakikita mo, iba na siya kaysa sa dati. Are you with me kapatid? Amen po ba mga kapatid? Sa umpisa pa lamang ay nakaplano na ang Diyos para hubugin tayo. Romans 8 verse 29. God knew what He was doing from the very beginning. He decided from the outset or start to shape or hubugin or hulmahin tayo the lives of those who love Him along with the same lines as the life of His Son Jesus. The Son stands first in the line of humanity He restored. We see the original and intended shape of our lives there in Jesus. No? Sabi nga natin, shapes. Tayo po'y hinuhubog, hinuhulma, katulad po sa hugis
kamuka ng Diyos na buhay. Example, kung ang Diyos ay bilog at ikaw ay tatsulok, mag-fit po ba? Makakalusot po ba yung bilog yung triangle doon sa bilog? Hindi po. Not unless na napakaliit niya, di ba? But I'm saying is, dapat halos parehas sila. Kung irregular man ang yung shape, iba-iba, hindi mo malaman kung tatsulok ka ba, triangle ka ba, or whatsoever. Brothers and sisters, kung bilog ang Diyos, kung ikaw ay hindi mo alam kung anong itsurang buhay mo, tatapyasin ng Diyos yung mga sobra sa iyong buhay para magkasya at maging kamuka ka ni Kristo. Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? Tingnan mo ang katabi mo, anong hugis? Bilog na. Amen mga kapatid? O square? Oblong. Diba? Kaya kung si Lord ay dinifferentiate, illustrate natin as circle, brothers and sisters, umasa ka na ikaw din tatapyasin ng Diyos para maging kamukha ng Panginoon. Are you with me, kapatid? From the very beginning, God's plan has been to make you like His Son, Jesus. Kung tayo po ay magbabago, dapat po meron tayong model. Ito po yung paggagayahan natin. Ito yung walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Philippians 2, verse 5 to 7. Tingnan niyo po ito. Your attitude should be the same that Christ Jesus had. Verse 6, though He was God, He did not demand and cling to His rights as God. 7, He made Himself nothing. He took the humble position of a slave and appeared in human form. No? So ano yung attitude na dapat gayahin natin? Sabi ng verse, humility. Sabi nga natin, humility. No? Ito kasi yung opposite ng pride. Amen na kapatid? Na kapag tayo minsan ay kinokorek ng Diyos, sumusunod ba tayo or lumalaban tayo sa Diyos? Amen na kapatid? Look at that. Sabi niya, though He was God, He did not demand and cling to His right as God. Alam ni Kristo, siya ay Diyos. Isang pitik lang niya, kaya niyang lipulin ang lahat ng kalaban niya. Pero dahil maging masunurin siya at humble siya, sumusunod siya sa Ama, hindi niya ginawa iyon at nagpakumbaba siya. Are you with me, kapatid? Amen, mga kapatid? So, how's your attitude? Tayo po ba'y humble? Or tayo po'y nagmamalaki sa Diyos? James chapter 4, verse 6, but the grace that God gives is even stronger. As the scripture says, everybody, God resists the proud, but gives grace to the humble. No? Ang sabi ng proud at ng mayabang, sisiw lang sa akin ang magbago. No? Yabang siya no? E di ikaw na, madali ka magbago. Pero yung nagsasabi, Lord, hirap talaga ako. Tulungan mo ako, Lord. Kahit anong gawin ko, hindi ko magawa. Brothers and sisters, andyan ang mayaman na biyaya ng Diyos sa iyo. Amen na, kapatid? Kasi minsan sinasabi natin, Lord, ako nang bahala sa sarili ko, kaya ko na ang sarili ko, pero in the end, ay nauuwi rin tayo sa kawalan at kapahamakan. So, be humble. Sabi sa katabi, be humble. Yan. Are you still with me? Colossians 1:15 to 16, we'll look at this Son and see the God who cannot be seen. We'll look at this Son and see God's original purpose in everything created. For everything, absolutely everything, above and below, visible and invisible, rank after rank after rank of angels. Look at that. Everything got started in Jesus and finds its purpose in Him, Jesus. Amen, mga kapatid? So yung original na purpose ng lahat, bakit ka nilikha, makikita mo hindi kay brother, hindi kay sister, hindi kay pastor. Ang original na plano mo ay makikita kay Kristo. It started with Jesus. Are you with me, mga kapatid? Ginagawa kanyang kamuka ni Kristo. How can we be sure about that? God announces the intention at creation. Genesis 1, verse 26. Ano pong sabi?
Then God said, let us make humans beings in our image and likeness. No? Nilikha ang tao. Saan? Kawangis ba ng mga leon? Hindi. Kawangis ba ng mga bear? Hindi rin eh. Kawangis ng Diyos. At sa lahat ng nilikha, tanging tao lang ang binigyan ng pabor na maging kamukha ng Diyos. Amen na kapatid? Ikaw ba'y masaya dahil kamukha ka ng Diyos? Amen? Ito dapat ipagmalaki natin. No? Hindi yung sinabi ko na itsura ha, kundi yung mga pag-uugali. Ano yon? Ugaling langit na kaakit-akit. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Ikaw ba'y naniniwala na kamukha mo ang Diyos? Sapagkat marami at may ilan na naniniwala na sila daw po'y galing sa unggoy. Tama ba mga kapatid? Huwag na lang. Kung yun lang din ang paniniwala mo, mas tatanggapin ko na ako'y kamukha ng Diyos na makapangyarihan at banal. Can you hear amen? Amen. Like God, next, we are spiritual beings. Our spirit are immortal and will outlast our earthly bodies. We are intellectual. No? We can think, reason, and solve problems like God. We are relational. We can give and receive real love. And we have what? The moral consciousness. We can discern right from wrong, which makes us accountable to God. No? Hindi ka lang soul and body, you are also spiritual being. Kamukha ka pa rin ng Diyos na buhay. Amen na kapatid? Kaya nga nung naging born again ka, saan? Saan tayo na born again? In your spirit. So God is a spirit, na born again ang iyong spirit, kaya kamukha mo na ang Diyos. Not in the body, not yet in the soul, but in your born again spirit. Are you with me kapatid? And these three are the changes na ating hinihintay sa mga tao. Alam ito ni King David. Psalms 139 verse 13 to 14. You made my whole being. You formed me in my mother's womb. 14. I praise you because you made me in an amazing and wonderful way. What you have done is wonderful. I know this very well. Amen na kapatid? Kaya tingnan niyo po ito. Kung ikaw ay nilikha ng Diyos na napakaganda, bakit mo naman sisirain ang iyong buhay at hindi mo ipapagamit sa ating Diyos? Amen po ba kapatid? Kamukha ka ng Diyos at ipinagmamalaki ka ng Diyos. Tama kapatid? Sino po sa inyo may mga apo na? At paglabas ng apo niya ay pinagmamalaki niya, kamukha ako. Kamukha ko yung apo ko. Tama kapatid? Di ba? Ganon din ang Diyos. Dahil kamukha ka niya, ipinagmamalaki ka ng Diyos. Amen po ba kapatid? Amen po ba? Siyempre yung mga iba, wala pa namang apo, kaya hindi nila ito naintindihan. Pero sa mga meron, proud, lalo na yung mga magulang, kung kamukha nila yung kanilang anak. Tama ba mga tatay, mga nanay? Amen? Kayo ba'y proud kamukha niyo mga anak nyo? Ay patay, hindi sila sumasagot. Pero kahit hindi man, brothers and sisters, ang Diyos ipinagmamalaki ka dahil kamukha tayo ng ating Diyos na nasa langit. Shout amen! Your whole being is formed by God and you should believe that. Amen mga kapatid? Now, kung kamukha ka ng Diyos, hindi papayag ang Diyos na sinasaktan o minumura natin ang ating kapwa. Look at this. James chapter 3, verse 9 to 10. With the tongue, we praise our Lord and Father, and with it, we curse. No? Saying bad words. We curse men who had been made in God's likeness. Out of the same mouth came praise and cursing. No? My brothers, this should not be. No? Marahil sa galit natin, minsan, o kaya sa sobrang tuwa natin, napapamura. O kaya napapasabi tayo ng mga maling salita. Dahil nagulat nga. Diba? Ay, puto bumbong puto kutsinta. But brothers and sisters, sabi rito, kung ang bibig natin, ginagamit natin sa pagpupuri, dapat ang bibig din na ito ay huwag gamitin sa pagsasabi ng mga bad words o masasama. Are you with me, kapatid? Amen po mga kapatid?
Amen. Sabi po rito, the image of man has been damaged and distorted by sin. So God sent His Son Jesus on a mission to what? To restore the full image that we have lost. No? Dahil ang magandang plano ng Diyos in the Genesis creation ay nasira, meron siyang plano. At ang plano na yon ay ibigay sino? Ang ating Panginoong Hesukristo. So the question is, who is the full image and likeness of God? Anong sagot natin, everybody? He is Jesus Christ. Andiyan naman ang sagot. Sino ang kamukang-kamuka ng Diyos? He is none other than Jesus Christ. Let me give you the proof from the Bible. Colossians 1 verse 15. Nakakasunod po ba kayo? Amen. Christ is the visible image of the invisible God. Again, Christ is the visible image of the invisible God. He existed before God and made anything at all and is supreme over all creation. Look at that. Si Kristo ay ang nakikitang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Amen mga kapatid? This verse shows as a proof na si Kristo nga ay kamukha mismo ng Diyos. Hebrews 1 verse 3, letter A, sa New Century Version, the Son, Jesus, reflects the glory of God. And look at that. Tingnan nyo po. Shows exactly what God is like. No? Siya mismo, pag tumingin ka kay Jesus, nakikita mo na mismo ang Ama sa langit. Are you with me, kapatid? Now, sino lang ang nakakita na si Kristo nga ay kamukha ng Ama? Yung mga na born again sa kanyang spirit. Because God is spirit at hindi mo siya pwedeng makita kung hindi born again at nabuhay ang iyong spirit. Amen na, kapatid? Now, sino naman ang mga hindi nakakakita na si Jesus nga ay kamukha ni Lord? 2 Corinthians 4, si Kristo ay hindi kamukha ng Diyos. 2 Corinthians 4:4, Satan, the God of this evil world, had blinded the minds of those who don't believe, so they are unable to see the glorious life of the good news that is shining upon them. They don't understand the message we preach about the glory of Christ, who is look at that, the exact likeness of God. Sino yung mga hindi nakakita na si Jesus ay kamukha ng Ama? Yung mga binulagan ni Satanas sa mundong ito. Tama mga kapatid? Na yung mga kaibigan natin, minsan sinasabi natin, pre, tara, sama ka sa akin sa church. Sabi niya, wag na lang. Kasi hindi nila makita ang kahalagahan ni Jesus sa kanilang mga buhay. Are you with me, kapatid? Na hindi nila makita na si Jesus, pag nakita mo, ay nakita mo na rin ang Ama. Are you with me, kapatid? Amen po ba? People often use the phrase next, like father, like son. Ang ibig sabihin po nito, it's a family resemblance. Kung ang tatay ay magaling maggitara, kagaya ng picture, look at the son or the daughter. Mahilig din mag-gitara. Kung ang nanay ay malakas ang boses, tingnan mo ang anak, malakas din ang boses. Kung ang anak ay matalino, tingnan mo yung mga magulang, kasi mga matatalino rin yan. Tama mga kapatid? Amen po ba? Amen? Now, tatanungin ko kayo, pag sinabihan ka ba na, alam mo, kamukha mo yung anak mo, natutuwa ba kayo? Totoo po mga kapatid? Amen. Merong mga proud parents, di ba? Pero minsan, tayong mga magulang, dahil kilala mo ang iyong sarili, sasabihin mo na lang, sana wag siyang magmana ng mga masasamang ugali ko. Tama po mga kapatid? Amen po ba? Amen. Marami ang hindi nakakita kay Jesus na kamukha niya ang Ama, kahit ang mga alagad pa niya na si Felipe, isang disciple. Sabi rito, John 14 verse 8 to 9, but Philip said, Lord, show us the Father, and we'll be satisfied. Jesus replied, Philip, don't you even yet know who I am? Even after all the time I have been with you, anyone who has seen me, look at that, has seen the Father. So why are you asking
to see Him. No? Kaya nakapagtaka yan, ha? Si Felipe, isang disipulo, nakasama niya na si Jesus eh. Pero sabi niya, pakita mo nga pong Ama, Lord. Sabi niya, kasama mo na ako lagi. Sasabihin mo pa, ipakita ang Ama. Why? Kasi hindi nila nabubuksan ang mata ng kanilang pananampalataya. Are you with me, kapatid? Do you believe that Jesus is like the Father? Naniniwala po ba kayo na si Jesus ay kamukha ng Ama sa langit? Amen. Sapagkat siya'y bumaba dito para iligtas ka. Ang kalooban ng Ama ay iligtas ang buong sanlibutan. Nung bumaba si Jesus, yun din ang kanyang gusto. Now, if you believe in Jesus, ikaw din ay binibigyan ng ticket ng karapatan para pumasok sa langit. Pumalakpak nga po ang lahat ng pupunta sa langit dahil kay Jesus. Are you with me, kapatid? Amen? Katakataka yun. Biruin mo, tagal mo na nag-church dito. Isinulat pa namin dito sa stage ang pangalang Jesus, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin tumatagos sa puso't isip mo, sino ba yung Jesus na yan? Sino nga po ba si Jesus sa inyo? Siya ay ang inyong Panginoon at tagapagligtas. Amen na, kapatid? Yung mga mas malalim, siya ay ang aking best friend, siya ang aking manggagamot, at siya ang aking financer. Amen na, kapatid? Amen po ba? Amen. Siya rin ang aking masahista. Bakit? I can do all things through Christ who strengthen me. Pinapalakas niya ako. Amen po, mga kapatid. So if you see Jesus, then you see the Father. Believe. Sabihin sa katabi, believe. Ganito ang sabi ng isang kilalang tao na si Mahatma Gandhi ng India. Look at this. I like your Christ. No? Gusto ko yung Kristo mo. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Bakit? Kasi pag tumingin siya sa mga Christian, hindi niya makita si Kristo. Hindi niya makita na nagbago itong Kristiyano na ito. Kaya sabi niya, yung sinasaba mong Kristo, gusto ko yan. Maganda yan. Totoo yan. Diyos yan. Naniniwala siya. Pero hindi ako naniniwala doon sa mga sumusunod sa Kanya. Brothers and sisters, kung gusto natin na marami pang maniwala sa ating pananampalataya at paniniwala, ipakita natin may nagbabago na sa ating mga buhay. Shout Amen. Ephesians 4:24, you must display what? A new nature because you are a new person, created in God's likeness, righteous, what else? Holy and true. I-display mo, no? Hindi mo tinatago, Christian ka ba? Ay, halata ba? Ipakita mo na Christian ka. Ano yon? Ang iyong katuwiran, righteousness, kabanalan, at pagiging totoo. Alam niyo na po ba ang katotohanan mula sa salita ng Diyos? Hello? Pinag-aralan namin sa Bible School, tama ang true, pero mas tama ang truth or katotohanan. Let me give you an example. Sabi nga natin true. Yan. Truth. Sabi naman natin truth. Yan. Pag sinabi ng doktor, may sakit ka, sinabi niya, mamamatay ka na sa loob ng 3 buwan. Totoo po yun. Based on the findings, based on the medical reports, yes, hanggang 3 buwan ka na lang. Totoo yun. Amen, mga kapatid? Pero ang katotohanan ng salita ng Diyos, sinabi niya, dahil sa dugo at latay ni Kristo na nabubo sa krus ng Kalbaryo, magaling ka na. Amen, mga kapatid? So yung binigay ng doktor na 3 buwan, gawin mong 300 taon. Amen, mga kapatid? Para humaba pa ang buhay mo at makapaglingkod ka. Now, what is the... Sige, palakpakan natin ng Diyos. What is the point? Paniwalaan mo ba yung totoo na sinabi ng doktor at tao? O paniwalaan mo ang katotohanan na sinabi mula sa salita ng Diyos? Are you with me, kapatid? Amen po ba? You should know the true and you should display holiness and righteousness sa ating mga buhay. Bakit? Sinabi ko na sa inyo yung mga napapagaling ng Diyos dahil sa Kanyang kapangyarihan, kaya rin yan mag-encourage ng ibang tao para yung mga may sakit at karamdaman, yung mga wala ng pera, panggastos sa ospital, ay mabiyayaan din ng kagalingan na libre mula sa ating Panginoong Kristo. Amen, kapatid? Now, kung mayaman ka, wala kang problema. Sige, magpa-check up ka na magpa-check up hanggang sa wala ka nang maipagpa-check up. Pero kung ikaw ay naniniwala kay Kristo at mayaman ka pa,
brothers and sisters, laging ka nang magaling, wala ka ng sakit karamdaman, naiipon pa ang iyong pera, kaya lagi kang may pan-Jollibee. Amen po mga kapatid? Or else, sige, impok mo ng impok at iimbak na imbak ang iyong mga pera at inipon sa doktor at sa gamot. It's up to you. Are you with me, kapatid? Tayo ay nilikha lamang ng Diyos, hindi tayo ang manglilikha. We are created at alam ng Diyos kung papaano Kanya nilikha. God doesn't want you to become a God. God wants you to be godly. Sabihin nga natin, godly. No? Gusto niyang maging maka-Diyos ka. Check your values, your attitude, your character. No? Kapag tayo po ay tinuturuan ng Diyos, dapat makita natin ang attitude natin. Why? Next, Christ-likeness is all about transforming your character, not your personality. No? Pagka naging Christian ka na, hindi binabago ng Diyos na masayahin ka talaga. Maging malungkutin ka. Hindi po niya sinabi yun. O kaya naman ikaw na tao ay talagang palaayos. No? O maging magulo ka. Hindi po. Hindi niya binabago yung personality. Anong binabago niya sa atin? Our character. Sabihin nga natin character. Because that is your uniqueness. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kaya walang magkamukhang Kristiyano Iba-iba tayo. Pero ang kamukha natin dapat ay ang character ng ating Panginoong Kristo. Are you with me? And whenever God do that, dito pumapasok yung disiplina. Sabihin nga natin disiplina. Amen. Magkaiba po yung disiplina sa anak at sa alipin. Tama po ba mga kapatid? Now, pag pinaglalaba mo, pinagsasayang mo ba ang katulong mo? Parusa po ba yun? Katulong, pinaglalabat, pinagsasaing, parusa po ba? Hindi po, trabaho niya yun Pero, pag ang anak mo ay pinaglalaba mo at pinagsasaing mo, parusa ba yun? Ang tawag doon ay disiplina. Kasi hindi ka naman habang buhay na malakas at buhay. Pag namatay ka, hindi siya marunong magsaing. At puro bili. Paano kung hindi siya nabiyayaan ng magandang buhay? Siya rin ang mahihirapan pagdating ng araw. Training. Sabihin sa katabi, training. Hebrews 12 verse 6 to 8, for the Lord disciplines those He loves, and He punishes or flog those He accepts as His children. Nakakaramdam ka ba ng palo ng Diyos? Kinokorek ka ba ng Diyos? Halimbawa ay hindi ka nag-pray. Nakakaramdam ka ba ng pagpapalo ng Diyos? Amen? Okay yon. Sabi sa katabi, okay yon. Kasi ibig sabihin, anak ka ng Diyos. Sa mga anak ninyo, di ba? Pag inutusan mo at ayaw sumunod, kinukuha yung cellphone. Kasi ang tawag doon ay disiplina. Are you with me? Verse 7, as you endure this divine discipline, remember that God is treating you as His own children. Whoever heard of child who has never disciplined? May narinig ba kayo na anak na hindi dinidisiplina? Wala po. Pag anak mo, disiplinahin mo. Verse 8, if God doesn't discipline you as He does of all His children, it means, look at that, it means that you are illegitimate and you are not really His children after all. Ang isang magulang, natural po yan na namamalo, nagdidisiplina. Bakit? Ang anak na hindi po pinalo, lalaking matigas ang ulo. Amen na kapatid? Amen po ba? Pero ang bata na takot sa stick, sa palo o sa patpat, siya po ay magiging disiplinado. Bakit po? Kasi yung kakasalita mo, wag mong gawin yan. Lawit na yung dila mo, dead ma lang sila. Tama ba mga nanay? Mga tatay, hindi man pala salita yan Pero ano sabi ng payo ng Biblia? Proverbs 13 verse 24, he who spares the rod hates his son, but he who loves him is careful to discipline him. Look at that. Yung pagpalo mo sa kanya, hindi mo naman yung lulumpuhin Yung pagpapalo mo, careful discipline. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Look at this. Proverbs 23, 13 to 14. Don't hesitate to discipline children. A good spanking
won't kill them. Ano po yung hindi papatay sa bata? A good spanking. Ano sa Tagalog? Tamang pagpalo. Hindi naman yung pagpalo mo, nalumpo na. No? O kaya nag-violet agad. Tama lang, pitik-pitikin mo lang. 14, as a matter of fact, look at that, it may save their life. Tandaan nyo po ito. Kung tama ang mga verses na ito, ibig sabihin, magiging mabuti ang iyong anak. Bakit? Ang mga bata minsan at madalas, hindi yan takot sa sigaw ng mga magulang. Tama ba mga kapatid? Do you agree with me? O mababait talaga yung mga anak nyo? Nakikinig ba yung mga anak nyo sa inyo? Brothers and sisters, may mga bata na ang ugali hindi nakikinig sa magulang. Kaya nga sinasabi, ano ba, nakikinig ka ba? Di ba? Ngalita niya ng mga magulang. Pero, tiyak ko at sabi ng Biblia, takot yan sa tamang pagpapalo. Pero good spanking dapat. Amen na kapatid? Minsan mas magandang mangusap yung mga patpat na yan, yung mga pamalo na yan, kaysa sa yung mga salita. Are you with me kapatid? And that is discipline. Sabi nga natin, discipline. Ano nga po bang ibig sabihin ng discipline? Next, discipline comes from discipulos, from Latin word pupil, which also provided the source of the word disciple. Look at that. Yung discipline pala, doon galing yung word na disciple. Tagasunod ni Kristo. Kaya nga nung sinabi ni Lord, make disciple, in Greek is mathetes. It means yung mathetes ay learner, no? Or pupil, or disciple. Ibig sabihin po pala, pag dinidisiplina ka ng Diyos, ay ginagawa ka niya, tinuturuan ka niya ng mga aral ng Diyos. Tama ba mga kapatid? Madali po bang mag-aral? Sa mga estudyante, madali po bang mag-aral? Napakahirap. May NKP, nursery, kinder, prep, tapos ngayon, grade 1 hanggang grade 12 pa. Pagdating pa ng pagkatapos niyan ay mayroon pang college. At kung gusto mo pang ituloy, napakahabang pag-aaral. Mahirap po talaga. Tama mga kapatid? Ayan po ba? Ngayon dito, sino po sa inyo magsasabi na, Pastor, nag-i-enjoy ako habang nakikinig? Meron ba magsasabi? Sige, pumalakpak nga po, yung mga nag-i-enjoy. Sino naman na nga amin na, Pastor, ang tagal inantok na ako Tagal Tagal pa ba? Amen mga kapatid? Ang tawag po doon, disiplina. Minsan nga gusto kong pahabain hanggang alas 3 para makita ko talaga kung sino yung gustong mag-aral ng salita ng Diyos. Pero hindi naman natin ginagawa. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kasama ang disiplina. Kasama sa disiplina ang sakripisyo. Amen na kapatid? Para matuto. Tignan mo yung mga matatagumpay, bakit sila naging cum laude? Ang daming sakripisyo niya na ginawa. Amen po ba mga kapatid? Na naging matagumpay na businessman, na engineer, na piloto, grabing pera, pagod, hirap, luha at dugo. Ang ginamit dyan, sakripisyo para makamit lang ang pangarap. Are you with me, kapatid? Ganon din sa ministry. Kailangan natin ng disiplina. Lalo't ikaw ay anak ng Diyos, disciple. Amen po mga kapatid? You need to sacrifice a lot of things para lamang po makasunod tayo kay Kristo. Tama mga kapatid? Especially po pag leader ka na. Sino po yung mga leader dito? Taas ang kamay. Pag tinanong kung leader ka, alam mo dapat kung leader ka. Amen na kapatid? Yung mga tumutugtog dito, yung mga sumasayaw diyan, yung mga nagli-lead ng care group, huddle, yung mga nagtuturo ng bata, yung mga sumusundo, yung mga nagluluto, leader po kayo. Sabihin sa katabi, leader ka. Bakit? Kasi hindi na ikaw ang inaalagaan, ikaw na ang nag-aalaga. Hindi na ikaw ang pasaway, bagkos katuwang ka na ni pastor sa pag-aalaga. Amen na kapatid? Amen po mga kapatid? Or else, kawawa naman si pastor, lahat na lang kanya. Ever wonder kung kayo nakapagsimula nung year 1 ng church na ito? Mula simula hanggang matapos, ako po talaga. Pagdating pala ng opening prayer, si pastor, kukunin niya ang gitara, siya nang tutugtog. Siya rin ang magpapakanta.
Pagkatapos niyang magpakanta, ibababa ang gitara, buklatin po natin ang ating Biblia. Siya rin pala magtuturo. At nung pagkatapos ng magturo, brothers and sisters, dumako po tayo sa pagbibigay. Siya pa rin. Tithes and offering na, grace giving. At pagdating ng special number, aba, kakanta pa yan kung meron pang energy. Are you with me? At pagdating ng closing prayer, si pastor pa rin. Now, wala namang masama ng pastor ang lahat ng gagawa ng gawain sa church. Kaya lang, sabi nga, ang batang masipag ay madaling mapagod. Tama ba mga kapatid? At darating ang araw, pag namatay ang pastor na yan, ilalagay sa kanyang lapida, namatay sa sobrang sipag. Gusto nyo ba na maging gano'n ang pastor nyo? Sabihin sa katabi, tulungan natin si pastor. Amen. Palapakan nga natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me? Disiplinahin ang sarili para habang buhay ka pa at habang malakas ka pa, ay makatulong ka sa gawain ng Diyos at may pangako ang Diyos. Hindi masasayang ang lahat ng ginagawa mo para sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Now, if you don't want rewards, okay lang, pumunta ka sa langit. Pero maiinggit ka rin siguro. O nakikita mo yung mga tropa mo, naglalatag ng corona, ang sisipag sa ministry. Ikaw, may ginawa ka ba? Wala akong corona. Are you with me mga kapatid? Dapat maglingkod tayo sa Panginoon. Sabi sa katabi, maglingkod ka sa Panginoon. 1 Corinthians 9:27. Sabayan nyo nga po ako. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to other, I myself might be disqualified. No? Lagi pong may balik ang tao sa atin. No? Leader ba yan? No? Tama ba yung sinasabi niyan? No? Tama ba yung disiplina ang ginagawa niyan? Kaya sabi ni Pablo, ako mismo, dinidisiplina ko ang aking sarili. Yung turo ko, pinag-aaralan kong mabuti. Bakit? Para pag sinabi ko sa pulpito, marami din ang ma-encourage at makasunod. Amen na kapatid? Amen po ba? Or else, sabi niya, baka ako rin ma-disqualified. Sabi ko, lahat tayo ay magbigay sa Panginoon. Yung pala siya, hindi nagbibigay. Amen po ba, kapatid? Amen po ba? Dapat ikaw mismo ang unang madisiplina. Many expect that the Christian life is to be easy. Yan, kaya yung iba, pa-easy-easy lang. Sino sa inyong pa-easy-easy sa ministry? No? Leader ka na. Sabi sa sarili, leader ka na. Amen na, kapatid? Pag hindi ka na disiplina bilang leader, ikaw, ang kalalabasan mo ay baby damulag. Gusto niyo yung baby damulag? Kalaki na, pero naka-diaper pa, dudo pa. Oh, Brad, ano na, dede na, dudo na, meme na, hili na. Imbes na ikaw na yung nag-aalaga sa iba. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Kailangan natin ng disiplina. At minsan, look at this. Always remember this. Malapit na po tayo. Difficulty enables us to grow stronger. Amen po mga kapatid? Sige nga, basahin natin ulit. Difficulty enables us to grow stronger. Minsan, kinokorek tayo ng Diyos. Minsan, tinatawag ang atensyon natin pag nakakagawa tayo ng mali. Minsan, hindi masarap ang maglingkod kasi puro problema. Amen na kapatid? Masarap maglingkod pag laging masaya, yes. Pero pag may problema, maglilingkod ka pa ba? Pag pinagalitan ka, maglilingkod ka pa ba? Kahit galit na yung lahat ng tao sa'yo dito, maglilingkod ka pa rin? Yes, kasi hindi ka naglilingkod sa tao, ikaw ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Now, sabi dyan, kaya ka binibigyan ng problema, ng difficulty sa buhay, ay bakit? Para tumatag tayo sa buhay. Amen po mga kapatid? Kaya pala nagka-problema ako ngayon. Kasi pinapatatag ka ng Panginoon. Hindi lahat ng problema pinapalayas natin. Tama mga kapatid? Yung ibang mga problema, inaalaw ng Diyos, pinapabayaan ng Diyos para mag-grow ka rin. Tama po mga kapatid? Amen po mga kapatid? Amen. Kaya salamat Panginoon, sapagkat sa pagkakataon na hindi ko na kaya, nandyan naman na ikaw nga
ay nakaalalay sa akin. And that is your growth. Can I hear amen? Proverbs 24 verse 10, last two verses. If you are weak in crisis, ano sabi? You are weak indeed. Kung may problema ay mahina ka, mahina ka talaga. Kailan ka magiging malakas? Dapat maging malakas ka, lalo na kapag may problema. Amen mga kapatid? Ilabas mo yan. Amen po mga kapatid? Amen po mga kapatid? Hindi ginawa ng Diyos ang langit, hindi ginawa ng Diyos na langit ang lupa, kaya nagkakaproblema pa tayo. Pero ginawa niya ang lupa para ihanda ka para sa langit. Amen mga kapatid? Hindi puro problema. Darating din ang araw, lahat ng problema mo dito sa mundo ay mawawala kasi uuwi na tayo sa langit. Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? Kaya nga hindi mahirap na mamili kung tunay ka bang ligtas kay Kristo. Gaya ni Pablo, napakataas ng disiplina ni Pablo. Gaya ng isang sundalo, ano po bang motto ng isang sundalo? Patay kong patay. Amen mga kapatid? Kayo pa, kay Kristo, patay kong patay. Amen? Magcha-church ka ba? Patay kong patay. Amen mga kapatid? Magbibigay ka ba kay Kristo? Patay kong patay. Magbibigay ako. Susunod ka ba kay Kristo? Patay kong patay. Bakit? You are completely and totally sold out to Jesus. At lahat naman ng meron ka, alam mo, ay galing kay Kristo. Amen mga kapatid? Amen po ba? Last verse, Philippians 1, verse 21 to 24. To me, the only important thing about living is Christ. Look at that. Si Apostol Pablo, mataas ang narating sa buhay, mayaman, pero na-realize niya. To me, the only important thing about living is Christ. And dying would be profit for me. Ang mamatay, pakinabang. If I continue living in my body, I will be able to work for the Lord. Kung buhay pa ako at malakas, edi maglilingkod ako sa Diyos. I do not know what to choose, living or dying. Lord, kukunin mo na ba ako? Hindi pa. Kung hindi mo ako kukunin, edi gamitin mo pa ako. Tama? Pero kung kukunin mo na ako, edi okay, magpapahinga na po ako. Corona sa langit ang naghihintay. Amen mga kapatid? Amen po ba? Verse 23, it is hard to choose between the two. I want to live this life and be with Christ, which is much better. No? Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Mag-stay ba ako sa mundo o uwi na ako sa langit? No? Ang mas maganda nga, uuwi na raw siya sa langit. That's much better. 24, but you need me here in my body. No? Bakit nandito pa ang mga leaders nyo, ang mga care leader na yan, si pastor, bakit nandito pa rin, buhay at malakas? Kailangan nyo pa kami. Amen po mga kapatid? Amen po mga kapatid? Kukunin din po tayo ng Diyos. Pero hanggat narito pa ang mga leaders po ninyo, brothers and sisters, magpagamit po tayo sa ating Panginoon. Kasama sila. Amen na kapatid? Amen po ba? Sabi rito, God's ultimate goal for your life on earth is not comfort, but character development. No? Hindi para maging masayang buhay mo rito. Imposible yan. Sabi sa katabi, imposible yan. Kahit may bago kang cellphone, bagong sasakyan, bagong bahay, magiging masaya ka for a while, pero mamaya, malungkot ka na naman. Anong sabi? Character development. Pwede po ba tayong tumayo? Brothers and sisters, kamusta po ang ating character? Kamusta ang ating disiplina bilang Kristiyano? May disiplina po ba tayo bilang mga anak ng Diyos? Let me give you the 5 discipline. Dito po ako magtatapos. Bilang mga anak ng Diyos at 10 taon na, o medyo mas mababa pa na umaten, dapat meron ka ng 5 to. Sabi nga natin, ano yung number 1? Journal. Nagjo-journal? Number 2, Sunday celebration. Nagjo-church every Sunday? Walang palya? Number 3, care group. May hawak ka na bang care group? Ikaw ang leader? Meron na ba? Medyo mahirap yan. Number 4, training and equipping. Mamaya ba magpapaiwan ka kasi mag-aaral pa kami ng Bible School? And number 5, one-on-one
mentoring. Nakausap ka na ba ni Pastor about your ministry? Close ba kayo ni Pastor? Amen? So you have to have all that discipline. And if you have that, brothers and sisters, naniniwala ako, magiging kamukha ka ni Kristo. Amen? So what's our Macarius challenge, everybody? Discipline yourself to be like Christ. Sa pa nga po, discipline yourself to be like Christ. Hindi maging kamukha ni pastora o kamukha ni brother or ni sister. Ang pagbabago natin hindi pabilisan, kundi paayusan ng buhay. Amen mga kapatid? Amen po ba? Dahan-dahan at ang deadline natin hanggang rapture. Pero sabi ko kanina, wag mo namang tagalan. Disiplinahin mo ng iyong sarili. Bakit? Para maging matatag ka at magamit ka ng Diyos habang buhay at malakas ka pa. Amen mga kapatid? Amen po? Mas masarap maglingkod habang malakas ka kaysa yung may mga nararamdaman ka na, mahirap yun. Are you with me? Sa oras na ito, sa mga nagnanais na sila'y magamit ng Diyos, kagaya ni Kristo, let us pray. Father, we thank you for this morning sapagkat tunay po na binabago mo kami araw-araw. Lord, salamat sapagkat tinuro mo sa amin na ang dapat palang gayahin namin ay hindi si brother, hindi si sister, hindi si pastor, hindi si leader, kundi ang aming Panginoong Yesus. Our greatest model. Lord, dalangin po namin, Ama, na patuloy po na hubugin mo kami ayon sa iyong kagustuhan. Pero Lord, di madali yun because sometimes may mga inaalis ka na mga bahagi sa aming buhay para mahulma kami to shape us in the shape that you are right now. Ang pagiging banal, ang pagiging matuwid, at ang naniniwala sa iyong katotohanan sa iyong salita, Lord, gusto po namin yan. Kaya Lord, narito ang aking mga kapatid, nakataas ang kanilang mga kamay, baguhin mo po kami ayon sa iyong kalooban at kagustuhan. Lord, may we be like Christ and develop Christ-like attitude. Nang sa ganon, Lord, ay maging matatag kami, anuman ang pagsubok na dumating sa amin, at maging kagamit-gamit kami effectively sa iyong ministry. Salamat po ng marami, Ama, at patuloy, Lord, na inihiling namin na igawad mo ang masaganang biyaya at pagpapala sa kapatid ko narito, na patuloy po na ikinukumit ang kanilang buhay, paglilingkod sa iyo. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga panahon na kami nagpapabaya. At Lord, sa oras na ito, thank you for the discipline. Sapagkat sabi mo nga po, dahil dinidisiplina mo kami, nagpapatunay kami ay tunay na mga anak mo. Salamat, Ama, aming amang mapagmahal, aming amang mayaman, ang aming Ama na hindi nagpapabaya. Sapagkat Lord, ikaw po ay patuloy na aming inaasahan sa aming buhay. Ito po ang aming samo at panalangin na may pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, in Jesus' name. And everybody say, Amen and Amen. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge, everybody? Discipline yourself to be like Christ. To God be all the glory. Amen? Are you blessed? Super. At kung kayo po napagpala ng ating Panginoon through His Word, ay pagpalain din po natin siya through grace giving. To God be all the glory. Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more like this in our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you on our next videos. Stay super blessed and stay Macarius. Bye! Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more like this in our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe.
See you on our next videos. Stay super blessed and stay Macarius. Bye! Good